Ang dalawang babae ay pinagkalooban ng natatanging biyaya ng Diyos, isang anak. Para kay Elizabeth, ang kanyang anak ay di inaasahan sa kanyang katandaan. Para kay Maria, ang kanyang anak ay lalo pang mahalagang regalo, ang anak mismo ng Diyos. Kasama ni Elizabeth, bumabati at nagpapahayag tayo kay Maria bilang ina ng Panginoon at babaeng puspos ng pananampalataya. Sa Eukaristiyang ito, buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin si Jesus na hatid sa atin ng kanyang inang kabanal-banalan upang maging kapatid, tagapagligtas at huwaran natin. Magsitayo na po ang lahat at ating umpisahan ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. O Diyos, aming mahabaging Ama, tingnan mo kami ng may pagmamahal at ibuhos mo sa amin ang iyong biyaya habang kami ay naglalakbay sa buhay na ito. Tulad ni na Jose at Maria,
Naway maunawaan namin ang iyong kalooban para sa amin. Naway buksan namin ang aming mga puso sa iyo at maging handa na talikuran ang aming mga makasariling hangarin upang sumunod sa iyo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Nandito na tayo sa Day 6. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo para sa kaarawan ni Roberto Miguel, de Furia Tamayo, Father Luke Dobles, a thanksgiving of de Foralin Tamayo, Pichi Loyola, Jocelyn Tan, Princess Johar Haratan, Opheliatan, sa special intention ni Ruby Almazan and family, Felix Berto family, Christine Marie, Marco Genesi, Henrik Raniel, Jed and Monique, for the safety of Kisa and Kalimanjo, Maria Regilita Coronado, para sa mga kaluluwa ni Victoriano, Agnes Gutierrez, Teodoro Chavez, James Nico de Vera, Dr. Sergia Abueva, Dolores Barbado, Josi Pablo, Concisa, Catalino Bungulan, Rosario Villog, Luis Celso, Felicida, Roniel Celso Coronado, Maria Catherine Cunanan, Beda Arquilia, Josetan, Teresita Palomo. At lahat mga kaluluwa sa purgatorio, ngayon aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nakatatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilang lantad, sapagkat siya ang nanamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang sanhi ng kaligayahan ng Jerusalem ay ang pamamalagi ng Panginoon. Hudyat ito ng kagalakan ni Elizabeth sa pagdalaw ni Mariang kabanal-banalan na taglay noon sa kanyang sinapupunan, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay nalisna ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasiwiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong inyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoon, papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat awitan ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tunog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoong Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Emmanuel na Hari namin, halina at kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria, nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galag niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kahapon ang star si Maria. Ngayon si Maria din kasama ni Elizabeth. Mag-aaral tayo ngayong araw tungkol sa pagbibigay. How important is this word, sharing, para sa ating lahat bilang mga Kristiyanos. Ang salita pagbibigay. At nag-aaral tayo galing ni Mama Mary mismo, ina sa ating pananampalataya. Mary, bumisita ni Elizabeth, ang kanyang cousin. Elizabeth, anxious talaga tungkol sa kanyang pagbubuntis. Babae na buntis normal, di ba? Pero nabuntis sa mga 60 ang edad o 60 plus. Di ba? So, may pagkabalisa siya, nervous, anxious talaga. Ito ang nangyari. At alam si Maria that her cousin is nervous, anxious. Mary bringing Jesus. Mary is also pregnant. Nabuntis si Maria. Bringing Jesus to Elizabeth. Giving comfort, giving consolation against the anxiety. At ito ang lesson, ito ang lesson para sa ating lahat. We are invited, my brothers and sisters, to do like Mary, to share Jesus with others, especially those who are in need. Material need, pagkain, sinina, shelter siguro, at iba. Pero we are also invited to share Jesus, not necessarily in the form of material thing. We can bring Jesus as the best gift that we can share to others through our sympathy, our presence, whenever our
brothers and sisters or members of the family are down, at least if we are there, through our presence, it can give consolation, comfort. Yeah. Through our understanding. Yeah. Inside the members or among the members of the family, that is already something. I want to put this in the context of bringing Jesus to our brothers and sisters who are in need. That is what we can do following the example of Mary at this time. My brothers and sisters, indeed God is with us, just like the name Emmanuel given to Jesus. He always comes, He always visits us. And we are reminded that we meet Him. We could meet Him in one who does good things to us. Maka-enkwentro tayo sa ating mga kapatid nga nakatulong sa ating. Pero makakita din tayo sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid nga natulungan natin. Jesus comes to help when we are down. He is present when we help others, when we are offering something to help others. Let us be reminded, like Mary, to go out from our own security, to share with others, to go out like Mary, offering service, offering consolation, comfort, offering her presence, offering companionship in the spirit of sharing to others, in the spirit of pagbibigay. Ang Panginoon mismo manalangin sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Puno ng galak dahil sa misteryo sa tuwang pagdalaw, dumulog tayo kay Mariang kabanal-banalan, kay Elizabeth, at kay Jesus na siyang sanhi ng kanilang kagalakan. Kay isa nila, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa inang simbahan, naway higit niyang pahalagahan ng papel ng kababaihan sa pamayanang Kristiyano at tuwing ipagtanggol ang kanilang karangalan, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng may bahay sa ating bayan, nawa sila'y maging kasangkapan ng pagpapakabanal ng kani-kanilang asawa at tagapagtaguyod ng pagkakasundot kagalakan sa tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng ina, naway palakihin nila ang kanilang anak nang may takot at pagmamahal sa Diyos at maging inspirasyon sa kanila ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng babaeng nagtatalaga ng kanyang sarili sa Panginoon, naway manatili silang tapat sa kanilang mga pangako at para sa mga sumasampalatayay maging salamin ng kaningningan ng lubos na pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng babatang babae, naway sila'y maging mapagmahal na anak
mapagpahalaga sa kanilang puri at nakalaan sa kabutihan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa ating lahat ngayong taong hubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa paghahanda ng mga kasapi ng Ministry of the Altar Server at bukluran ng UP Professors sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating mga pagtitipon ng pasasalamat, pagkabukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Para sa lahat ng kanilang pamilya, nawa ang diwa ng Adbyento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-unawa sa tunay na kahalagahan ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso. Panginoong Diyos, magapaghanda nawa kami para sa darating na Pasko na tulad ng paghahanda ni Elizabeth para sa pagsilang ni Juan at ni Maria para sa pagsilang ni Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwaha. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan, ang mahal na birheng kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinakahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na magkaharap sa kanyang kahadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalahangitan, kami nagbubunyi sa iyong kahadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagbatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasamba
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan magkamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga sumusunod na paalala. Una, paalala po na tayong lahat ay inaanyayahang makibahagi sa ginagawang pagrorosaryo tuwing 7:30 p.m. na susundan ng banal na misa sa ikawalo ng gabi, ngayong simbang gabi. Ang Misa de Gallo naman ay nagaganap tuwing 4:30 a.m. Sa bisperas naman ng Pasko, December 24, ay magkakaroon ng panunuluyan bago ang misa bilang pagsama at pag-aalaala sa mga naging karanasan ni Maria at Jose sa paghahanda sa pagsilang ng Panginoong Hesu Kristo. Magsisimula ang banal na misa sa bisperas ng Pasko, December 24, at ng bagong taon, December 31, sa 7:30 ng gabi. Bukas, Linggo, December 22, ay wala po tayong misa sa alas 5 ng hapon. Inuulit ko po, wala pong misa bukas ng 5 p.m. Ikalawa, muling inilunsad ng Kapaskuhang ito ang 2024 Bundle of Joy Project. Layunin ng proyekto na makapagbahagi ng Christmas blessings sa mga mission areas ng ating parokya. Sa mga nais tumulong, tumatanggap po tayo ng mga grocery goods na makikita sa ating screen or pwedeng cash na nagkakahalaga ng 1,000 piso o higit pa. Dalhin lamang po ang ating mga donasyon bago mag-23 ng Disyembre sa parish office. Ikatlo, bilang paggunita sa darating na Kapaskuhan, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay muling ilulunsad ang Gift for an Angel Project. Ang layunin nito ay bigyan ng munting regalo ang mga bata. Meron din po tayong Christmas Gift Giving Tree Project. Ito po ay ang Christmas balls na pwedeng isabit sa ating Christmas tree sa likuran. Meron pong kaakibat na halaga ang bawat Christmas ball. Ang malilikom nating pera ay dagdag para sa ating feeding program. Ikaapat, ang Social Communications Commission o SOCOM ay naghahanap ng mga volunteers na may kaalaman sa paggamit ng MS PowerPoint, OBS live streaming at pagkuha ng litrato at videos. Ito rin po ay bukas sa lahat ng nais matuto ng basics ng paggamit ng mga nabanggit. Sa mga interesadong sumali ay mangyari lamang na i-contact si Ate Hana sa pamamagitan ng pag-message sa FB page ng SLRP Quezon City o di kaya'y bumisita sa kanilang photo booth sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa. At panghuli, sa ikalimang araw ng ating Edad Ko Alay Ko, tayo ay nakalikom ng halagang 155,990 pesos and 90 centavos. Nangunguna pa rin po ang buwan ng Nobyembre, pangalawa ang buwan ng Agosto at pangatlo ang buwan ng Abril. Ang malilikom ng proyektong ito ay para sa ating feeding program at pandagdag pondo ng ating parish fund. At ngayon po ay inaanyayahan na ang lahat na ialay ang ating Edad Ko Alay Ko envelope sa harapan ng altar. Malamig ang simoy ng hangin, kasaya ng bawat damdamin, ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit.
Maraming salamat po, Father, at maraming salamat po sa pagsuporta ng ating mga proyekto. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat sa inyong presensya, sa mga suporta. Kung si Mama Mary kumanta, ang pari din kumanta bilang papasalamat sa Panginoon at sa inyong lahat, sa inyong presensya. We still have for ilang araw, 3 days to go. See you bukas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawat ang pagbabasbas. Iadya nawa kayo ng Diyos sa lahat, ng panganib at bigyan kayo ng lahat ng makabubuti sa inyo. Amen. Palakasin nawa kayo ng kanyang biyaya upang matiis ang mga kahirapan ng buhay. Amen. Patatagin niya nawa kayong lagi sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa at walang pagod sa pagmamahal. Amen. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa tulad ng ginawa ni Maria. Salamat sa Diyos.